Huwag hayaan ang sarili na magpadala sa huwad na kabutihan ng ibang tao at huwag magpadala sa kasamaan upang hindi mapahamak. Kung may mga bagay tayong napapansing kahina-hinala sa ibang tao ay huwag tayong mag-aatubiling umiwas at mag-ingat upang maagapan ang anumang peligrong naghihintay sa ating mga buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig. Bago po ako magsimula sa aking pagsasalaysay ay nais ko pong magpasalamat sa pagpili ninyo sa aking kwento para itampok sa inyong lumalakas na programa. Ako po si Noel na tubong probinsya ng Bacolod at ang kwento ko pong isasalaysay ay karanasan ko pati ng aking nanay at tatay noong kapanahunan nila na hindi pa naisisilang ang aking dalawang kapatid. Pumapatungkol ito sa isang masarap na pulutan at pwede rin pang ulam na tinatawag na sisig na patok sa mga panlasa ng mga Pinoy. May ilang dekada na po ang nakakalipas nang mangyari ang ganoong klase ng kilabot sa aming mga buhay. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong petsa, basta't may katagalan na po at binata pa ako noon. Pinaaral ako ng tiyuhin ko sa Maynila para matulungan ng tatay ko sa kadahilan ng naaawa siya sa akin kung hindi ako makakapagtapos sa pag-aaral. Nanghihinayang siya sa husay at galing ko sa pag-aaral. Maraming klase na din ng hirap ang dinanas ko na sumubok sa katatagan ko sa pag-aaral. At kahit ang tiyuhin ko na nagbibigay ng allowance sa akin at nagpa-part-time ako sa mga restaurant at bakery tuwing Sabado at Linggo para may sarili akong perang panggastos sa pag-aaral. Nahihiya din ako kay Tio Edgar dahil magkakasabay niya kaming pinag-aaral ng aking dalawa pang kapinsan. Magkatuwang silang mag-asawa kaya talagang nahihiya din akong palaging nakakaasa sa kanila. Kahit na anak na rin ang turing nila sa akin, ay hindi noon maitatago ang katotohanang may sarili akong mga magulang na dapat sila ang nagpapaaral sa akin. Subalit dahil sa suliranin sa pera, ay hindi nila ako mapag-aral. Kaya napilitan din akong humanap ng part-time job para kahit paano ay may panggastos ako na sarili kong pinaghirapan sa abot ng nakayanan ko. Arkitekto si Tio Edgar, samantalang engineer ang kanyang asawa, kaya malaki ang sahod nila at napapaaral nila ang kanilang mga anak sa mga kilalang universidad sa Maynila. Kumpara kay tatay na elementarya lamang ang natapos at isang mangingisda, samantalang mananahi naman ang nanay ko. Pilit nilang pinapaaral pa sa sekundarya ang dalawa ko pang kapatid na babae. Nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw, subalit sa kwento sa akin ng mga kapatid ko, tuwing nagtetelegrama sila ay halos nagbabaon na sila ng kanin at isdang ulam at pinagtitiisan nilang gawin din merienda para makatipid at hindi na sila bumili kung sakali man silang magutom sa maghapon. Noong makatapos ako sa pag-aaral ay hindi na muna ako umuwi sa probinsya at naghanap ako ng trabaho. Ayoko kasing maging palamunin ng mga magulang ko. Ako ang panganay sa aming magkakapatid, kaya gusto kong makatulong sa kanila, pati sa mga kapatid ko, at makapag-uwi naman ng pera na panggastos sa araw-araw. Naisip ko na naghihirap ang aming pamilya at ayaw ko na makadagdag pa sa problema nila sa pagbabudget. Ako ang panganay kaya kailangan ay gampanan ko ang responsibilidad na tulungan ng makaahon sa kahirapan ng aking pamilya. Hindi na ako humingi ng tulong sa tiyuhin ko sa sobrang hiya ko. Sa kapakiramdam ko ay maabuso ko na ang kabaitan niya kung labis-labis na ang paghingi ko sa kanya ng tulong sa paghahanap ng trabaho. Tama nang natulungan niya ako na makatapos sa pag-aaral. Ginamit ko ang natitira kong naipong pera para makapag-apply sa trabaho. Subalit hindi pala madaling makahanap ng trabaho kahit nakapagtapos ako sa kolehiyo. Hindi sa lahat ng oras ay nakahiga sa kama na punong-puno ng rosas ang isang tao. Akala ko porket nakatapos na ako sa thesis, ayun na ang pinakamahirap na yugto ng pag-aaral. At pagkatapos nun ay tapos na ang lahat
Hindi pala. Mas mahirap pala ang realidad na parang sumusuot ng butas ng karayom sa tuwing nag-a-apply ng trabaho. Mas masaklap pala at mas nakakatakot ang mga hamon kapag dumadating sa estado na naghahanap ng trabaho at nakikipagpaligsahan sa iba pang tao para makapasok sa trabaho. Napakarami kong katunggali na mas madidiskarte. Mas mararaming karanasan at mas magagaling pa sa akin. Kaya posibleng hindi ako kaagad makapasok sa loob ng banga at magustuhan ng magiging boss ko. Ilang araw na akong naghahanap ng trabaho at mabilis na maubos ang naipon kong pera. Dahil sa kung saan-saan lugar ako nag-a-apply ng trabaho at napakalakas gumastos sa pamasahe sa sasakyan ko. Isang araw naghanap na naman ako ng trabaho. Ultimo waiter sa restaurant ay pinag-applyan ko na rin dahil desperado na ako. May karanasan naman ako sa fast food noong nasa kolehiyo ako, kaya may pag-asa akong matanggap. Ang kahulihan kong pinag-applyan ng trabaho ay isang opisina sa may bahaging Makati. Nagtiis akong pumila sa napakahabang hanay at hindi ko na nagawang magmerienda sa pangamba na may kumuha ng pwesto ko sa pila. Hindi naman ako nainip dahil nakakwentuhan ko pa ang iba ko pang kasamahan sa pila at kahit paano ay naibsa ng naramdaman kong kaba. Natuwa ako dahil may mga ilan akong naging kaibigan at bagong kakilala. Malapit na noong mag-alas 12 at nag-cut off na muna para sa pagtatanghalian ng mga empleyado. Ang mga kasamahan ko ay nagsipaghiwa-hiwalay na din dahil siguradong kumakalam na din ang mga sikmura nila at kailangan na nilang kumain ng tanghalian. Ang iba ay nanatili sa opisina dahil may baong pagkain. Ang iba ay lumabas at humanap ng makakain. Gutom na ako kaya lumabas ako ng opisina. May nakita akong karinderya at nakakita ako ng adobo at menudo. Nagtanong ako ng presyo sa tindera at bigla akong nalungkot nang malaman ko na hindi sasapat ang natitira kong pera para makabili ako ng pagkain ko. Naisip ko na kung kakain pa ako ay siguradong mawawalan ako ng pamasahe pag uwi, kaya tiniis ko na lamang ang gutom ko. Maya-maya ay pabalik na ako sa opisina nang may makasalubong akong magandang babae na saglit na huminto at sumubo ng baon niyang sisig. Natakam ako sa kinain niya at hindi ko mapigilang mapahawak sa tiyan ko. Umupo sa isang mahabang upuan sa lilong ng malaking puno ang babae. Napansin ko na maganda ang kasuotan at mukha siyang kagalang-galang, kaya nahiya na akong pagmasdan siya pero huli na ang lahat dahil nahuli niya akong nakatingin sa kanya habang sumusubo siya ng pagkain. Tumigil siya sa pagkain at ngumiti sa akin habang pinagmamasdan ang kasuotan ko. "Excuse me, pero empleyado ka ba sa opisinang malapit dito?" Tanong niya. Umiling-iling ako at magalang na nagsalita. "Hindi po. Nagbabalak pa lang po akong mag-apply ng trabaho dyan sa opisina." Napatawa sa akin ang babae at mukhang may nakakatawa sa sinabi ko. "Nako, mukha ka pang katatapos sa kolehiyo, kaya sigurado ako na magkaedad lamang tayo. Huwag ka nang gumamit ng po at opo. Magmumukha pa akong matanda sa'yo. Parehas lamang tayo nag-a-apply ng trabaho. Kaya lang sa kabilang kumpanya ako nag-apply. Malapit lamang dito sa opisina. Teka, kumain ka na ba?" Sinabi ko na ang totoo dahil panay ang pagkalam ng sikmura ko. At pakiramdam ko ay naririnig niya yon. Kaya lalo akong nanliit sa sarili ko. Naawa siya sa akin at kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Biglang binuksan ng babae ang kanyang bag at may laman yung supot na may sisig sa loob. Natakam ako dahil napakabango ng amoy ng sisig. Lalo na akong nagutom. "O eto, malinis yan. Naparami kasi ang order ko ng sisig. Sayang naman kung hindi ko mauubos kaya mabuti pa ay ibigay ko na lamang sa'yo." Natuwa ako at nagpasalamat hanggang sa napansin ko pa na paalis na siya.
Teka, aalis ka na ba? Ano nga palang pangalan mo? Gusto ko man lamang makapagpasalamat sa kanya at malaman ang pangalan niya. Sumagot at ngumiti sa akin ang babae na puno ng kasiyahan. Mildred ang pangalan ko. Pasensya ka na at kailangan ko nang makabalik at baka magsimula na muli ang hanay. Doon ko na lamang kakainin ng pagkain ko. Sige, maiwan na kita. Nagmadali na siyang umalis at hindi man lang niya ako nakilala. Nang hinayang ako dahil mukhang hindi ko na siya makikitang muli pero nagpapasalamat ako sa kabutihan niya sa akin dahil naging mabait siya sa isang estrangherong katulad ko. Pagkatapos niyang umalis ay kinuha ko ang panyo sa bulsa ko at pinahid ang pawis ko mula sa noo at liig ko. Kasunod nun ay binuksan ko ang supot at naamoy ko ang kalulutong sisig. Napakabango ng amoy nito. May nakita akong kalamansi sa isang mababang puno sa di kalayuan. Pumitas ako doon at pagkatapos ay humingi ako ng toyo sa karinderya at pinatakan ko ng kaunting toyo ang sisig. Kasunod nun ay nagpasalamat ako sa tindera at bumalik sa pwesto ko. Pinigaan ko ang sisig at maya-maya ay nakita ko na nagbago ang anyo nito. Namilog ang mga mata ko at bumilis ang tibok ng puso ko sa matinding kaba. Nagkaroon ng mga uod sa loob ng nabubulok na laman. Hindi sisig ang nakita ko kung hindi mga lamang loob ng tao. Nandiri ako at talagang hindi ko na makayanang kainin ng sisig. Umakyat ang kilabot sa tuktok ko. Dali-dali kong itinapon sa basurahan at bumalik ako sa karinderya. Nakiinom na lamang ako ng isang basong tubig bago ako bumalik sa opisina. Ngunit bago pa man ako tuluyang makabalik sa opisina, ay bigla akong napasulyap sa daan at napansin ko ang babaeng nagbigay sa akin ng sisig. Eksaktong nagtama ang aming paningin at ganoon na lamang ang kinagulat ko. Nang manlisik ang kanyang mga mata, bago biglang maglaho sa karamihan ng mga kasabayan niyang tao. Dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko at naisip ko na isa siyang aswang. Kinontrol ko ang sarili ko at pilit kong alisin siya sa isip ko. Pinilit ko na makabalik sa loob ng opisina at kahit medyo sumasama na ang pakiramdam ko, ay sinikap kong maging malakas at matapang para sa aking pag-a-apply ng trabaho. Noong makarating ako sa pila ay eksaktong tinawag ng sekretarya ang aking pangalan. Maswerte naman akong nakapasok sa loob ng silid at in-interview ako ng sekretarya. Pagkatapos ko maibigay sa kanya ang resume ko, medyo nahihilo ako at sumasakit ang ulo ko habang nagsasalita ang sekretarya. Tiniis ko na lamang ang sakit at kahit paano ay nakakasagot pa rin naman ako ng tama sa mga binabato niyang tanong sa akin. Natapos ang interview ng ilang minuto at nabanggit ng sekretarya na tatawagan na lamang ako sa mga susunod na araw. Tumayo ako at masayang nagpasalamat at kasunod nun ay mabilis akong lumabas ng silid dahil marami pa akong kasunod sa hanay na naghihintay sa labas. Akala ko ay hihimatayin ako paglabas ko sa opisina dahil talagang nahihilo na ako at halos magdilim na ang paningin ko. Pero sinubukan kong magpalakas dahil walang ibang tutulong sa akin ng mga sandaling yon kung hindi ang sarili ko lamang. Pinili ko na sumakay na lamang sa jeep para makatipid ako at pagkatapos ay sumalin pa ako sa bus kasunod ay tricycle bago ako nakarating sa bahay ng tiyuhin ko. Talagang malapit nang magdilim ang paningin ko. Kung hindi ko mapipigil ang sarili ko ay siguradong bubulagta ako bago pa ako makarating sa mismong loob ng bahay. Namumutla at talagang lumihilab na ang tiyan ko. Pagkapasok ko sa loob ay laking gulat ko nang maabutan ko sa sala ang mga magulang ko. Nakausap si Tio Edgar. Kaagad akong nagmano at bumati sa kanila kahit tinitiis ko ang pagsakit ng aking tiyan. Nagulat pa ang tatay ko nang mapansin niyang namumuti ang mga labi ko at hindi maipinta ang mukha ko. Nakita ko ang pagkahabag sa kanyang mukha bago siya nagsalita.
Anak, anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Bakit parang maputla ka? Nag-aalalang tanong ng tatay ko habang pinagmamasdan niya ang mukha ko. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinabi ko sa kanilang tatlo ang katotohanan. Kagagaling ko po sa pag-a-apply ng trabaho. Napakainit po at napakaraming tao. Medyo kinapos po ko sa dala kong pera sa huli kong pinag-applyan. Kaya hindi po ako nakapagtanghalian. Pero may isang dalaga akong nakasabay na nagbigay sa akin ng sisig. Nagpasalamat po ako sa dalaga. At nagtaka ako nung patakan ko ng kalamansi ay naging laman loob ng tao ang naturang sisig. Kaya itinapon ko na lamang po sa basurahan. Tiniis ko na lamang po ang gutom ko hanggang sa ma-interview po ako ng sekretarya. Nangako po siya sa akin na tatawagan ako sa mga susunod na araw. Medyo naawa at nasindak sila nang marinig ang mga sinabi ko. Iho, hindi ka pa pala kumakain? May natitira pang ulam sa kusina. Iinit mo na lamang sa oven. At kumuha ka na lang ng kanin sa rice cooker. Utos ni Tio Edgar. Tumalima ako at hindi na ako nahiya. Talagang pumunta ako sa kusina at kinuha ko ang natitirang chapsoy sa mangkok. Pinainitan ko yun sa oven. Pagkatapos ay sumandok ako ng kanin at kumain sa may hapagkainan. Matapos ko makakain ay gumaan ang pakiramdam ko at naibsa ng pagsakit ng aking tiyan. Humarap ako sa salamin at nakita ko na bumalik na sa dati ang kulay ko. Hindi na rin ako nahihilo at sumasakit ang ulo. Gumaan ang aking pakiramdam at hindi na rin ako nagpapawis. Pabulong akong nagpasalamat sa Diyos dahil iniligtas niya ako sa kapahamakan at tinulungan niya akong makabalik kaagad sa bahay ng tiyuhin ko para makakain ng masarap na ulam. Doon ako nakaramdam ng kalwalhatian. Kasunod nun ay niligpit ko ang aking pinagkainan at dumiretso ako sa kwarto para makapagpalit ng aking damit. Maya-maya ay bumalik ako sa may sala at inabutan ko pa rin doon ang aking mga magulang na kausap si Tio Edgar. Nakipagkwentuhan sila sa akin at nabanggit nila na binisita nila ako dahil namimiss na nila ako sa matagal kong hindi pag-uwi sa amin. Huwag kang mag-alala sa mga kapatid mo dahil sanay naman sila kahit umaalis kami ng tatay nila. Marunong silang magluto at gumawa ng mga gawaing bahay. Bale, 2 araw lang kami dito at babalik na din kami sa probinsya. Sabi ng nanay ko. Natuwa naman ako dahil nag-aalala din sa akin ng mga magulang ko. Namiss ko rin sila at hindi ko mapigilang masabik sa mga kwento nila. Pati na rin sa mga ngiti at halakhak nila na nagpapasaya sa akin kahit maghapon akong pagod sa paghahanap ng trabaho. Binuksan na naman ni Tatay Mariano ang usapan ukol sa babaeng nagbigay sa akin ng sisig. Sigurado siya na aswang ang babae at balak niya akong yang gawin. Nasorpresa ako nang magbahagi siya sa amin ng sarili niyang karanasan ukol sa pagkayanggaw sa sisig. Naibahagi niya yon sa akin bilang babala sa mga taong basta-basta ko na lamang pinagkakatiwalaan at tinatanggap ng mga inaalok na mga pagkain. Hindi ko alam kung kakabahan ako o matatawa dahil naisip ko na posibleng magkatulad pa yata kami ng nakaranasan sapagkat sisig din ang naging instrumento para mahawaan siya ng aswang na tulad ko. Ay kamuntik ko na ring ikapahamak. Hindi na niya matandaan kung anong taon naganap ang karanasan niya. Pero ramdam ko ang bigat ng kalooban niya. At sa tingin ko ay malaki ang pinagdaanan niya habang sinasariwa ang nakaraan. 19 na taong gulang siya nang mabuntis ang nanay ko. Wala sa plano nila yon at namumroblema siya dahil hindi siya gusto ng mga magulang nito. Naging palainom siya dahil gusto niyang mailabas lahat ng sama ng loob sa kanyang mga kaibigan. Dulot ng paghihirap niya sa pagtanggap sa kanya ng mga magulang ng aking ina. Nasabi na rin niya sa mga magulang niya ang tungkol doon pero
wala din sa kanyang maitulong dahil walang-wala din silang trabaho at kayamanan ng maipagmamalaki para matanggap sila ng pamilya ni nanay. Noong panahong yun ay hamak na kargador siya sa palengke at talagang napakaliit lamang ng kinikita niya. Hindi sasapat para makabuo ng pamilya. Medyo malalim na rin ang gabi nang magkayayaan ng magkakaibigang mag-inuman sa bakuran ng bahay ni Lucio. Niyaya nila si Agustin na nakasalubong sa daan noong medyo maaga pa, pero matagal bago ito nagpakita sa kanila. Walang ano-ano ay sumulpot ang kaibigan nilang si Agustin at may kasama pa siyang hindi pamilyar na binata. Kinilatis ito ng magkakaumpukang magkakaibigan, subalit hindi talaga nila makilala ang kasamang binata ni Agustin. Pagkakita ni Agustin sa mga pulutan sa lamesa ay nagulat siya. "Anak ng tokwa, wala na ba kayong kadili-dilihensya? Maning may bawang lamang ang pulutan ninyo?" Tumugon si Lucio. "Maaga pa nagsarado ang mga tindahan, kaya wala kaming mabilhan ng pulutan. Kung makapanlait ka naman, akala mo naman kung sino kang mayaman. Bakit may maiaambag ka ba? May dala ka bang pulutan na maibabahagi sa amin? At saka sino naman yung kasama mo?" "Oo naman, may dala akong pulutang papaitan. At saka ipinapakilala ko sa inyo si Sergio, na 2 linggo ko pa lang na nakilala. Dayo siya buhat sa Iloilo. Nabalitaan ko kasi na nagiinuman kayo, kaya inimbitahan ko na siya at nagluto pa siya ng sisig para maipampulutan natin." "Aba, ayos yan. O sige Sergio, maraming salamat sa pagluluto mo ng sisig. Halika at sumalo ka sa aming inuman. Huwag kang mahihiya at ituring mo na din kaming kaibigan." Nang maupo si Sergio sa umpukan ng magkakaibigan, ay tila hindi komportable sa kanya si Tatay Mariano. Dahil medyo may kakaiba sa presensya at kinikilos ni Sergio. Malikot at nasusumpungan pa niyang masama kung makatingin ng binata pero hindi niya yun pinahalata sa kanyang mga kaibigan. Nagkakwentuhan silang lahat at habang nagkakainuman, hindi nagtagal ay tumikim si Agustin at Lucio ng mga dalang pulutan tulad ng papaitan at sisig. Samantalang sina Minandro at Tatay Mariano ay basta papaitan at mani lamang ang kinakain. "O bakit hindi kayo tumitikim ng sisig? Masarap yan at talagang nagluto ako niyan para sa inyo." Wika ni Sergio. Sumabat naman sa usapan si Lucio. "Teka, wag ninyong isnabi ng sisig na dinala ni Lucio. At isa pa, libre yan. Kaya makisama naman kayo at tumikim kayo ng luto niya." Parang sa tono ng pananalita ni Lucio ay kinukonsensya pa niya sina Tatay Mariano at Minandro. Kaya napilitan silang tumikim. Malinamnam at purong karne ang sisig kaso ay may kakaibang napansin si Tatay Mariano sa pagkakaluto nito. "Sandali lang, parang may kulang dito. Walang asim ang sisig. Sergio, nilagyan mo ba ng katas ng kalamansi ang sisig? Parang alat at anghang lamang ang natikman ko dito." Bahagyang nagulat si Sergio at hindi niya inaasahan ang tinanong sa kanya ni Tatay Mariano. "Ah, hindi na kailangan niya ng asim dahil masarap ang pagkakaanghang at alat ng sisig." Paliwanag ni Sergio. "Oh, wag na kayong magreklamo. Magpasalamat pa nga kayo at may mabait na nagluto ng sisig para maipampulutan natin. Kumain na lamang kayo ng kumain habang may pulutan pa." Sambit ni Lucio at dahil doon ay tumahimik na lamang ang tatay ko at tumanggap siya ng alak. Nang maubos na ang mga pulutan at maubos na rin ang mga alak, ay nag-umpisa na silang magsipag-uwian sa kani-kanilang mga bahay. Unang nagpaalam sa kanila si Sergio at bigla siyang lumiko sa may gawing paakyat sa bundok. Napakalakas ng paningin ng tatay ko ng mga oras na yon dahil pagtingin niya dito ay
Nahagip ng paningin niya ang mapupulang mga mata at lumalabas ang mga pangil bago ito tuluyang lumakad pa itaas sa bundok. Doon kinutuban si Tatay Mariano na aswang si Sergio at posibleng ginamitan niya ng mahika ang sisig na ipinakain sa kanila. Medyo may tama na silang magkakaibigan at nagsuka pa si Minandro sa daan. Pagkita ni Tatay Mariano sa inilabas na pagkain ng kanyang kaibigan, ay napasigaw siya nang makitang naging pusod at daliri ng tao yun. Kumisap-kisap mata siya at nakitang bumalik sa dati ang anyo ng mga pagkain. "Hoy! Ayan! Pati sa inilabas na pagkain ni Minandro ay namamalik mata ka na. Halika na at umuwi na tayo para makatulog na tayo ng mahimbing." Saad ni Agustin na mukhang nahihilo at paika-ika kung maglakad. Hindi na sumagot ang tatay ko. Bagkus ay sabay-sabay silang nagpaalam na magkakaibigan kay Lucio. Pagkatapos nilang tulungan itong makapagligpit ng pinag-inuman. Nang makahiwalay na si Minandro sa kanilang dalawa, ay sumunod na si Agustin pero bago pa siya makapasok sa loob ng bahay, ay tinapik siya sa balikat ni Tatay Minandro. "Pare, isuka mo lahat ng kinain mo. At nakakasigurado akong aswang si Sergio. Kitang-kita ko bago siya humiwalay sa atin na nagbaga ang kanyang mga mata at tinubuan siya ng mga pangil. Tiyak na yayang gawin niya tayo sa pamamagitan ng sisig." Humalakhak si Agustin. "Pare, itulog mo na lamang yan. At sigurado bukas maganda ang gising mo. Ano ka ba? Namalikmata ka lang dulot ng kalasingan. O siya, sige. Umuwi ka na at baka bukas na tayo magkita, ha?" At dahil doon ay isinarado na niya ang pinto at hindi na binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag si Tatay Mariano. Wala nang nagawa ang tatay ko kung hindi ang umuwi sa kanilang bahay. Pagka-uwi niya ay pinilit muna niyang magsuka sa lababo at ilabas lahat ng kanyang mga kinain kahit humahapdi na ang sikmura niya. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa inilabas niyang mga pagkain kaya naisip niya na baka nga namalikmata siya. Binuhusan niya ang kanyang suka at pagkatapos ay naghilamos siya at nagpalit ng damit bago siya humiga sa kama. Mabilis siyang napapikit hanggang sa tuluyang makatulog ng mahimbing. Kinabukasan tanghali na siyang nagising at inabutan niyang nagdidilig ng halaman ng kanyang ina. Kumain siya ng natitirang pagkain sa mesa nang biglang dumating ang kaibigan ng lolo ko na si Mang Manolo. "Mariano, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa kaibigan mong si Lucio? Ayon sa nanay niya ay magdamag itong nagsusuka. Nahihilo at sumasakit ang ulo pati ang tiyan. Inisip na lamang niyang sanhi yun ng pag-iinom. Subalit ng kinaumagahan ay natagpuan na lamang niya ng kanyang asawa at bunsong anak na nakabulagta sa sahig si Lucio at bumubula ang bibig ng malapot na laway habang nakatarak ang mga mata." Nagimbal si Tatay Mariano at halos hindi malunok ang kanyang kinain. Tumayo siya buhat sa lamesa at walang ano-anong nagmadaling lumabas ng bahay at sumunod kay Mang Manolo patungo sa bahay ni Lucio. Pagkadating niya sa bahay ng kaibigan ay tumambad sa harapan niya sa sala ang ataol kung saan nakalagak ang bangkay. Umiiyak ang ina nitong si Nanay Gloria na lumapit sa tatay ko at tinanong kung anong kinain nito sa inuman. Ipinagtapat ni Tatay Mariano ang tungkol sa papaitan at sisig nang biglang sumagi sa isipan niya ang sisig. Saglit na may lumapit sa kanyang binatilyo at nagwika. "Nako, Kuya Mariano, mukhang ang sisig ang pinakain sa inyo ni Sergio ay may dalang lason na ikinamatay ni Lucio." Pinagmasdang mabuti ni Tatay Mariano ang binatilyo at nakilala niya ito bilang si Arnold, ang nakababatang kapatid ni Agustin. "Paano mo nalaman ng tungkol doon? Nasaan si Agustin at anong nangyari sa kanya?" Tumugon si Arnold.
Si Kuya Agustin ang nagkwento sa akin at nasa bahay po siya. At kasalukuyang ginagamot ni Katoto. Nagimbal ang tatay ko at nagmamadali silang nagtungo ni Arnold sa bahay ng kaibigan. Pagkadating nila ay inabutan ng tatay ko na nanlilisik ang mga mata ni Agustin habang sumusuka ng maiitim na likido sa palanggana habang may umuusok sa paligid niya at inaorasyonan siya ni Katoto. Maya-maya ay unti-unting bumalik sa dating kaanyuan si Agustin at naliligo siya sa pawis na nanghihina sa pagsusuka. Pagkatapos nakapanggamot ni Katoto ay kinausap siya ang membro ng pamilya ni Agustin. Sigurado ako na may gustong yumanggaw sa kanya sa pamamagitan ng kinain niyang sisig kagabi. Mabuti na lamang at naagapan. Kung hindi ay mapapatulad siya kay Lucio na hindi kaagad na ipagamot sa akin. Kaya ang lason ay kumalat na sa kanyang buong katawan. Parang biglang sumulak ang galit ng tatay ko ng mga oras na yon. Kinuyom niya sa sobrang inis ang kamao. Lumapit siya kay Katoto at nagwika. Kagagawan po yan ng bago naming kakilalang si Sergio na nakilala ni Agustin bilang dayo buhat sa Iloilo. Siya po ang nagbigay sa amin ng sisig. Mabuti na lamang at naisuka ko lahat ng kinain ko sa inuman. Kung hindi ay baka nabiktima na niya kami. Napakunot ang noo ni Katoto. Kung ganoon, ay totoo nga pala ang nasagap kong impormasyon na may nakainuman kayo at nayanggaw pa kayong magkakaibigan. Sasagot na sana si Tatay Mariano subalit may isang bagay na pumigil sa kanya at tumahimik siya mula sa kanyang kinatatayuan. Namilog ang mga mata ni Tatay Mariano nang sumagi sa isip niya si Menandro. Kaya naisipan niya itong puntahan at alamin ang kalagayan nito. Pagtalikod niya ay nasorpresa siya nang makita ang kaibigan sa likuran niya. Medyo maputla din ito at mukhang walang maayos na pagtulog sa magdamag. Sa sobrang galak ni Tatay Mariano ay niyakap niya ang kaibigan. Salamat sa Diyos at buhay ka. Mangiyak-ngiyak niyang turan. Pare, hindi ba't bumaliktad ang sikmura ko at inilabas ko lahat ng mga kinain ko kagabi? Kaya marahil ay hindi na ako naapektuhan ng lason ng aswang. Tugon ni Menandro. Sumabat sa kanila si Katoto. Mga binata, hindi pamilyar sa akin ang lalaking tinutukoy ninyo. At marahil ay isa nga siyang dayong aswang na nakikipagkaibigan at nagbabalat kayo upang makuha ang loob ng mga balak niyang biktimahin at pagkatapos ay papatayin niya sa inuman. Kaya sa susunod ay huwag kayo basta makikipag-inuman o tatanggap ng pagkain buhat sa mga estranghero. At dahil doon ay tumalima at tumahimik ang dalawang magkaibigan. Umisip sila ng paraan upang mahanap si Sergio. Nakipagtulungan sa kanila ang dalawang panganay na kapatid ni Agustin pati ang ama ni Lucio. Saka sila sumugod sa posibleng tirahan ni Sergio sa may paanan ng bundok noong bandang malapit ng magtakip silim. Subalit nagulat na lamang sila nang matagpuan ng mag-iisang kubo na walang tao sa loob. At napakagulo at halos nilimas ang mga kagamitan sa loob. Subalit nakaamoy sila ng sumusulak na mabahong amoy sa kusina. Doon ay nakita nila sa loob ng kaldero ang kumukulong tubig na may lamang putol-putol na katawan ng mga tao. Halos mapasuka si Tatay Mariano sa kanyang mga nakita. Posibleng tumakas si Sergio at hindi na nito naasikaso ang pagluluto ng karne ng tao bago siya umalis. Nabigo silang mahuli ang dayuhan. Bumaba sila sa bayan na puno ng dalamhati at sama ng loob. Hindi nila napagbayad ang aswang sa ginawa nito sa kanilang mga kaibigan. Tumagal pa ang mga araw ay hinding-hindi na nila nasilayan pang muli si Sergio. At pagkatapos na mailibing ni Lucio ay binalikan at matapang na pinanagutan ng responsibilidad niya sa aking ina.
Ipinaglaban nilang dalawa ang kanilang pag-iibigan hanggang sa natanggap na sila ng mga magulang ng aking ina. Mula sa karanasan ng aking ama ay natutunan ko na hindi masamang magtiwala, pero kailangan pa rin ng masusing pagkilala sa isang tao, at hindi rin masamang magduda lalo pat gumagawa ng kababalaghan ng isang nilalang na labag sa pamumuhay o may dulot na masamang banta sa kapwa. Napagtanto ko rin ng kahit saan ay may aswang. Wala silang permanenteng lugar na pinupuntahan o iisang lokasyon na pinagtataguan. Kumakalat sila para makahanap din ng panibagong buhay katulad ng mga tao. Nasa tao lamang talaga ang tamang desisyon at wastong pag-iingat upang hindi makontrol o makuha sa bitag ng mga aswang sa paligid. Simula ng araw na maikwento sa akin ni Tatay Mariano ang tungkol sa karanasan niya sa sisig, ay tumatak sa isip ko na tumanggap na lamang ng mga pagkain sa mga taong pwede kong pagkatiwalaan. Naging maingat at mapili na din ako sa mga lugar na kinakainan ko, lalo pat malalayo sa mga matataong lugar. Mabuti na lamang at hinding-hindi ko na nakaengkwentro ang babaeng nagbigay sa akin ng sisig na kamuntik ko na ring makain. Kung kinain ko pala ang sisig ay siguradong magiging aswang ako at pagsisisihan ko at pagdurusahan ng bagay na yon sa buong buhay ko. Nanatili na muna ako sa bahay at naglaan ako ng mahabang oras na kapiling ko at kausap ang aking mga magulang. Masarap pala sa pakiramdam na may mga nag-aalaga kahit wala pa ako noong kasintahan. Ay sapat na sa akin ang pagmamahal at suportang pinapakita sa akin ng mga magulang ko. Lumipas ang 2 araw at nagpaalam na sa akin ang mga magulang ko. Medyo nalungkot ako pero naging positibo na lamang ako. At inisip ko na baka mabibisita ko naman sila kapag nakapagtrabaho na ako at nagkaroon na ako ng sapat na bakasyon. Pagkatapos ng 4 na araw ay tinawagan ako sa opisina na pinag-applyan ko ng trabaho. Pinagre-report na ako sa kasunod na Lunes. Walang pagsidla ng tuwa sa aking kalooban at nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas ay nagbunga ng maganda ang mga paghihirap at pagtitiis ko sa pag-a-apply ng trabaho. Tuwang-tuwa ako dahil nakapasok din ako sa trabaho at matapos ang ilang buwan ay nakasahod na rin ako. Nakapagpadala ako ng pera sa aking pamilya at hindi na rin ako umasa sa aking mga kamag-anak. Lumipas ang 1 taon na permanente ako sa trabaho at kahit paano ay tumaas ang posisyon ko. Nadagdagan din ang sweldo ko. Masaya ako sa aking kaunting tagumpay dahil kahit papaano ay malaking bagay na yun sa akin. Naisipan ko na bumisita sa pamilya ko at magbakasyon ako sa aming lugar. Nakapiling ko na rin ang aking pamilya at ako na rin mismo ang nagpaaral sa aking 2 kapatid. Sa kolehiyo nag-aral ang isa at sa TESDA naman ang isa ko pang kapatid. Masaya ang mga magulang ko dahil napalaki ko ang aming bahay at nabigyan sila ng sariling negosyo. Hindi nagtagal at nakatapos na din sa pag-aaral ang aking mga kapatid. Abot langit ang pasasalamat nila sa akin, kaya kahit anong pabor na hilingin ko sa kanila ay napapagbigyan nila ako dahil sa malaki nilang utang na loob sa akin. Sa kabila ng paghihirap namin noong nag-aaral pa ako ay napalitan naman yun ng kaginhawaan. Nasuklian ko ang paghihirap ng aking mga magulang sa matagal na panahong pagtitiis at paggapang nila sa akin sa kahirapan. At kinalaunan ay nagkaroon na din ako ng sariling pamilya at tumayo sa sariling mga paa. Dito po nagtatapos ang kwento naming mag-anak. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Noel.